balita na umuutang na naman tayo ng 408 billion. Wala nang katapusan. Talagang peste, no? Kalbaryo talaga, pasangkrus talaga. Talagang hindi na po maiiwasan itong nasabihin natin na ito ang bigat niyong dalhin, no? Sa totoo lang, napakabigat. Sana bukas pa ako dahil paggalang nga sa ating mga sineselebrate ng mga Katoliko itong mahal na araw. Kaya lang nakita ko na naman to, bagong utang, 408 billion. Parang ang bawat galaw ng gobyernong to, panay kapestehan na lang. Ang tinitignan po natin, hindi makatarungan, no? Dapat po ang hinahabol, ang nakikita po natin na hinahabol, maske po ng media, ang problema kasi natin dito sa media, talagang parte talaga sila ng problema eh. Talagang bahagi itong mainstream media ng pagpapalaganap ng mali, no? Na dapat naghabol tayo sa mga magnanakaw. Dapat yung mga perang ang hirap na pong explain. Napakahirap na po na explain na dumadaing na po sa lahat ng hirap yung mamamayan natin. Kumbaga dapat magtipid yung gobyerno, 'di ba? Wala rin naman na itutulong. Sa totoo lang po. Tapos makikita nyo, panay palibre. Libreng sakay. Libreng, yung mga pang ilang araw lang, libreng sakay to. Meron tayong libreng sakay. Alam nyo po yung mga libreng sakay na yan, lalo na po yung mga LRT, MRT na yan. Paano nila malalaman kung ilan yung bumiyahe? Di ba? I-report na naman yan na gumastos. Babayaran din natin yan. Yan libre sakay na yan. Nakalibre ka ng sakay, nakadalawang sakay ka na libre. Pero grabe po, hanggang ninuno, hanggang sa mga apo-apuhan mo na, magbabayad ng inutang para magkaroon ka ng libreng sakay. Kasi po, kaya sila nagpapalibre, wala po kasing ano yan eh. Siyempre, sino pa magkakalkal niyan? Uy, libreng sakay. Pucha, alangan namang, ilan yung, di ba? Ang problema po, tapos libre, bigay dito, ayuda dun. Ang kukunti lang naman ang mga nabibigyan ng ayuda, pero yan po yung mga iniuutang, yan po yung dahilan kung sasabihin, kaya tayo ng utang dahil dyan sa ayuda. Alam nyo, minsan, ayaw na natin, nakakagalit lang po talakay. Panay ang naririnig po natin sa gobyerno to, panay nakaw, utang uli, utang uli, nakaw na naman. Tapos walang kalutasan yung mga nakaw. Pinagmamalaki pa nga na, nagsoli yung mga magnanakaw ng 611 million. Ang ninakaw po nila, trillion eh. Ang ninakaw ng mga magnanakaw, trillion eh. Nagsoli na 600 million. Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung trillion sa milyon? Buti sana tapos proud na proud pa, na nagsoli. Yung ibang gobyerno, wala nagsusoli ng ninakaw na ganyan. Wala pong nagnakaw ng trilyon sa ibang gobyerno. Dito lang po may nakalusot na sa gobyernong ito, dito lang merong nagnakaw ng trilyon. Tapos wala ka talagang naririnig. Alam nyo, Mr. President, kung ang trinabaho nyo na lang, hindi yung saan, lahat ng binabalita nila, uutang tayo, magbebenta tayo,
benta, utang, nakaw, benta, utang, nakaw, benta, utang, nakaw. Tapos, isisisi kay Duterte. Lahat ng nangyayari, isisisi lahat sa mga Duterte. Nakakarindi. Tamang-tama po to eh. Biyernes Santo ang ating pong nararamdaman dahil ngayon, Biyernes Santo ngayong araw. Biyernes Santo hanggang sa 2028. Yan po ang pakiramdam natin. Napag-usapan po natin yung ating mga eto po, ang gobyerno po natin, parang si Barabas. 'Di ba? Bakit si Barabas? Kasi pinili eh. 'Di ba? Pinapili sila ni Poncio Pilato. Yung tradisyon. Hindi ko alam kung si Poncio Pilato ba o yung mga saserdote ang namili kay Barabas. May tradisyon noon na pag Passover, hindi ko po alam kung ano yung Passover, basta sineselebrate nila yun. Nagpapalaya po ng isang magnanakaw o isang kriminal. So, pinagpilian po na palalayain si Jesucristo ba o si Barabas. Ayun po. Pinili ng mga tao si Barabas. Natatandaan ko yung tagpo na yan. Nanonood tayo ng libre nun. Di ba? Nakapunta ba sa inyo yung libreng palabas niyan sa mga mahirap na komunidad, pinanunod yung Kristo na hindi nagpapakita. Pinapipili yung mga tao eh. Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Ang pinili natin si Barabas. Kaya parang si BBM yan, pinili ng tao, Barabas. Pagkatapos, ito pong mga pera-pera na to, trilyon-trilyon pera. Dahil dyan, ipinagkanulo tayo sa trilyon-trilyon pera. Hudas. Si BBM din ang Hudas. Lahat ng mga kontrabida sa na karakter, sa pasyon at saka sa sinakulo. Lahat yan si BBM. Dahil sa 30 pirasong pilak, pinagkanulo si Jesucristo. Pinagkanulo ni BBM ang taong bayan. Dahil sa pera. Yang pong utang na yan, yan na po yung pagkakanulo sa atin. Tuwan-tuwa eh. Ano po ang ginagawa ni BBM? Wala pa pong krisis sa langis. Hindi pa po nagaganap yan. Kailan lang yan? Eto lang po yan, March 2026 lang po nagkaroon ng krisis sa langis. Pero bago po yung krisis sa langis na yan, nangungutang na ng malalaking utang. Pero wala po yan ha. Wala pong proyekto. Nangungutang ng napakalaki. Wala kang makikitang proyekto. Nang-aangkin lang. Pucha, pati nga yung okay lang sana kung gobyerno yun, angkinin mo di ba? Okay sana. Pati yung Bukana Bridge na ginawa ng 100% ng Chinese, walang kontribusyon ng gobyerno, legacy niya raw. Walang may pagmalaki. Inuutang na nga ang lahat, nangungutang na nga, pero walang may pakitang proyekto. Nakakaawa po ang Pilipinas sa panahon po ni Tatay Digong, ang dami po na pinagagawa. Ano yung dapat gagawin lang ni BBM? Itutuloy lang yung mga ginagawa ni Digong. Hindi, kinonvert lahat eh. Lahat po ng mga paggawain, ang dami po nakatenga sa mga probinsya nyo. Diyan sa Iloilo City, mga Ilonggo dyan.
Ang dami kong nakita pagawain dyan na nakatiwangwang na. Pero tuloy-tuloy po pag-utang. Hindi naman tinutuloy yung paggawain, kinonvert lahat para sa flood control. Bakit po flood control? Madaling magnakaw. Hindi alam ng mga tao na may flood control pala. Ganyan po kahudas. Dahil po sa pera, ipinagkanulo yung bayan. Hindi po, siyempre, hindi naman literal yan. Pero gawin nating literal. Oy, Placido Pilosopo, mabuhay. Okay, yung literal na hinudas niya, si PRRD. Paano hindi mo matatawag na hudas yan? Lahat po to may kinalaman po sa senakulo. Ha? Paano hindi mo matatawag na hudas yan? Tignan nyo naman po kung ano po ang ginawa. Sabi nga ni Baste, pinalibing, yung tatay mo, binigyan yung kahilingan ng tatay mo na malibing sa libingan ng mga bayani. Ginawa ni PRRD. Walang nakagawang presidente niyan. Di ba? Yun pa lang, dun pa lang. Doon pa lang sa pangyayari na yun, dapat yung pagtanaw ng utang na loob mo sa mga Duterte, dapat walang katapusan yun. Kasi ilan na nagdaan na Pangulo, Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, 5 presidente nagdaan. Walang nagtangka na ipalibing yung ama mo sa libingan ng mga bayani. Kaisa-isa si Pangulong Duterte. Bakit hudas? Putya, hindi pa ba hudas yan? Yung tatay mo pinalibing. Ano sabi ni Baste? Yung tatay mo pinalibing ni Pangulong Duterte. Pero yung tatay namin, pinakulong mo. Hudas talaga eh. Hudas na literal. Di ba? Hudas dahil imbis na tumanaw ng utang na loob, pinakulong pa. Yung may utang na loob siya, pinakulong pa. Wala na pong huhudas dun. Yung iba po, masamang tao na yung tingin natin pag hindi tumanaw ng utang na loob. Ito po, grabe. Hindi na tumanaw ng utang na loob. Yung pinagkakautangan ng loob, pinakulong pa.